Mga kabayan, handa na ang kampo ni Vice President Inday Sara Duterte at buo na rin ang kanyang defense team kung sakaling umusad na ang kanyang impeachment na nakabinbin sa Senado matapos i-transmit ito ng Kongreso. Ayon kay VP Sara, November pa lang noong nakaraang taon ay naghahanda na ang kanyang mga abogado matapos i-anunsyo nitong si Franz Castro na maghahain sila ng impeachment complaint laban sa kanya. Na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na tutulong sila sa defense. So, ngayon ay pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. Sa maikling pahayag, sinagot din ni House Speaker Martin Romualdez Jr. ang mga kumakalat sa social media na nagmamadali ang Kamara at inuutusan nila ang Senado na agarang isagawa ang trial laban dito kay VP Sara. Iginiit naman ni House Speaker Martin Romualdez na hindi minamadali ng Kamara bagkos ay ipinauubaya na sa Senado ang impeachment trial ni VP Duterte. Ito ay matapos i-transmit ng Kamara sa Senado ang 7 articles of impeachment sa huling araw ng plenary session noong February 5. No, it's up to them. It's up to them. We leave it up to their sound discretion. Ayon kay Senate President Francis G. Escudero, tatalakayin ang impeachment ni VP Duterte sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa June 2025. Sa gitna ng mainit na isyu kaugnay sa impeachment kay VP Sara, agad naman nagbumelta ang mga kaalyado ng mga Duterte laban dito kay Speaker Martin Romualdez Jr. Kabilang na ang grupong Citizens Crime Watch na pinamumunuan ni dating Congressman Pantaleon Alvarez at senatorial candidate Jimmy Bundok. Ayon sa grupo, dapat managot si Romualdez kaugnay naman sa isyu ng BICAM report para sa 2025 national budget na di umano ay may malaking anomalya na kinasasangkutan ng questionable at bilyon-bilyon piso na halaga. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Samantala, ibinunyag na isang kilalang abogado na posibleng mabasura at mawala ng pisa ang nakabinbing impeachment sa Senado laban dito kay VP Sara. Ayon kay Attorney Romeo Macalintal, dapat ay maumpisa na ang trial sa naturang reklamo at huwag nang paabutin pa ng June 2. Aniya, dapat aksyonan at tapusin na ng kasalukuyang Senado ang impeachment bago matapos ang ika-19th na Kongreso. Hindi maaaring ipasa ang kaso sa susunod na Kongreso o ika-20th Kongreso, kung saan maaaring magbago ang komposisyon ng mga senador. Yan kasing impeachment case na yan laban kay Vice Presidente Sara Duterte, dapat aksyonan at tapusin ng kasalukuyang Senado bago matapos ang kasalukuyang 19th Congress. Nasa 19th Congress sila eh. So, hindi po pwedeng tumawid ng gano'n na lamang ang kasong yan sa susunod na Congress at 20th Congress kung saan may mga bago ng mga senador o may mga re-elected Congress. Nang ibig sabihin ay nababago ang komposisyon ng nasabing Senado. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba na mababasura lang o mapapawalang bisa ang impeachment complaint dito kay VP Sara kung hindi agad ito maaksyonan ng Senado at maaabutan pa ito ng 20th Congress? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat.
Nagtataka si House Senior Deputy Majority Leader, Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos kung bakit tila nagulat ang publiko sa paglagda niya sa 7 articles of impeachment na iniendorso ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Sa 215 kongresista, una sa mga pumirma sa ika-4 na impeachment complaint ang presidential son. Kabilang sa 7 grounds for impeachment laban kay VP Duterte ang pagsira sa tiwala ng publiko at paglabag sa konstitusyon dahil sa umano'y balak na pagpapatay sa pamamagitan ng isang assassin kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa isang live broadcast. Alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao nung pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alam nga naman kung sasabihin mo huhukayin mo lolo ko, of course I'll be the first one to sign. Ang aligasyon ng assassination, mariing itinatanggi ni VP Duterte. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination, sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next, could you not say that. Pinabulaanan naman ni Congressman Marcos ang aligasyong siya ang nanguna sa pangangalap ng pirma mula sa mga kasamahan sa Kamara. I did sign, but I did not spearhead any movement or I did not try to convince anyone to sign. I think they did that on their own volition. Sa uling pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco, may 25 pang kongresistang nagpahabol ng kanilang verification forms bilang endorsers sa 7 articles of impeachment laban kay Vice President Duterte. Kung pahihintulutan ng Senate Impeachment Court, magiging 240 na ang signatories na kongresista sa articles of impeachment na kumakatawan sa supermajority ng Kamara. Itinatanggi ng mga mambabatas na may kapalit na ayuda o pangako ang pagpirma ng mga kongresista sa impeachment complaint. Samantala, iginiit naman ni House Speaker Martin Romualdez na hindi minamadali ng Kamara bagkos ay ipinauubaya na sa Senado ang impeachment trial ni VP Duterte. Ito ay matapos i-transmit ng Kamara sa Senado ang 7 articles of impeachment sa huling araw ng plenary session noong February 5. No, it's up to them. It's up to them. We leave it up to their sound discretion. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, tatalakayin ang impeachment ni VP Duterte sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa June 2025. Ilang araw matapos suportahan na mahigit 200 mambabatas ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at matransmit ito sa Senado, ay humarap na ang pangalawang Pangulo nitong Biyernes sa publiko. Ito ang unang pagkakataon na nagbigay ng pahayag si VP Duterte kaugnay sa pagkaka-impeach sa kanya ng Kamara. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi niya pa nababasa ang mga impeachment complaint laban sa kanya, ngunit ipinauubayan niya na ito sa kanyang mga abogado. Hindi naman nagbanggit si VP Duterte ng mga pangalan kung sino-sino ang bubuo ng kanyang defense team. Na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na tutulong sila sa defense. So, ngayon ay pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Sinabi rin ng Vice Presidente na matagal nang may mga abogado siyang naghahanda kaugnay ng impeachment laban sa kanya. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. Dagdag pa ni VP Sara, kahit pa nagsabi na noon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-aabogado para sa kanya, ay hindi niya na ito nais maging lead counsel.
He will, maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead. Dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this year. Hindi pa aniya sila nag-uusap ng personal, ngunit nagpahatid na siya ng mensahe sa kanyang ama. Nagpadala ako ng message through sa kanyang assistant and sinabi ko na, ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said, everything will be all right. Yan ata ang sinabi ko. His reply was a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Samantala sinabi ni VP Sara na hindi siya dadalo kapag nagsimula na ang impeachment trial sa Senado dahil may option naman aniya siya na hindi pumunta rito. Kung pwede namang hindi, and I understand pwede naman, hindi na. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. May ilang nakabimbing mahalagang panukalang batas na dapat aksyonan ng Kongreso sa isang special session. Ito ang inihayag ni Senate Minority Floor Leader Aquilino Coco Pimentel III habang nasa Senado na ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mambabatas, para mas may kabuluhan ang special session ay banggitin din sana ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang bagay na dapat aksyonan ng Kongreso. Ilan sa mga ito ay ang Judiciary Fiscal Autonomy, Tax on Vape at pagsasapinal ng Bicameral Conference Committee meeting para sa e-Gov. Gayon din ang pag-revisit ng BICAM para sa Capital Markets Reform, Government Right-Sizing, Chief State Council at Animal Welfare. Pagkatapos ito ay maaari na anyang itakal at talakayin ng Senado ang pag-convene o pagtitipon nito bilang impeachment court dahil maisasama na ito sa business of the special session. Kapag may formal ng pagtitipon, magkakaroon na ng sariling trial calendar ang impeachment court na magpapatuloy sa bawat araw kahit natapos na ang special session. Sinabi rin ni Pimentel na kapag hindi matapos ang impeachment trial sa 19th Congress, ay maaaring ipagpatuloy ang paglilitis ng Senado sa susunod na Kongreso. Nilinaw naman ng Senador na hindi na kailangang mag-request o makiusap ang Senate President kay PBBM para sa isang special session dahil ito ay desisyon na ng Pangulo. Ngunit tiyak na makatutulong anya ang special session sa Kongreso para matugunan ng mga hindi pa tapos na mga bagay na panglehislatura. Sa kapapasok lamang na balita, inianunsyo ngayon ng grupong Citizens Crime Watch ang paghahain ng reklamo laban kay House Speaker Martin Romualdez at 2 pang kongresista hinggil sa umanay 241 billion pesos na budget insertion. Kabilang sa nasabing grupo ang ilang mga kaalyado ng mga Duterte. Kabilang na sina dating House Speaker, Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez at senatorial candidate na si Jimmy Bondo. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Alright, unang-una sa lahat, saan po patungo ang impeachment na ito laban sa Vice Presidente kung ikaw po ang tatanungin, Attorney Romy Mac? Well, yan ay depende na sa ating mga senador kung ano ang kanilang gagawin. At tayo namang mga mamamayan, tayo nagmamasid lamang kung ano ang kanilang gagawin. At siyempre, inaasahan natin ang ating mga senador na magiging aktibo sila sa bagay na ito sapagkat this is a very sensitive case, very important ito sa ating bansa. At makikita natin dito kung talagang karapat-dapat na inihalal natin ang ating mga senador. At makikita natin dito kung paano sila, how they will function during the impeachment trial. At siyempre, sabi nga, this will now separate the boys from the men. At isa pang controversial na Attorney Romy Mac, kaya talagang pinilit kitang ma-interview ngayong umagang ito, ang akala po namin,
Ako in particular, Kayang Jopel, mga kabalitan-kabalitaktakan, na ganun lang kasimple na kung sino yung mananalong kandidato bilang senador sa susunod na session, Election. automatic na silang magiging senator judge. Hindi po pala. Hindi ganun, kasi yan kasing impeachment case na yan laban kay Vice Presidente Sara Duterte, dapat aksyonan at tapusin ng kasalukuyang Senado bago matapos ang kasalukuyang 19th Congress. Nasa 19th Congress sila eh. So, hindi po pwedeng tumawid ng gano'n na lamang ang kasong yan sa susunod na Congress at 20th Congress kung saan may mga bago ng mga senador o may mga re-elected Congress. Nang ibig sabihin ay nababago ang komposisyon ng nasabing Senado. Kasi mayroong mismong provision sa Rules of the Senate, yung Section 21 ng Rules ng Senate, yung Article 4044, na talagang sinasabi nila doon, Section 123 yun, na sinasabi na lahat ng mga nakabimbing mga proceedings o mga bagay-bagay ay nagwawakas pagkatapos ng termino ng bawat kongreso. In other words, sa 19th Congress, tapos sila doon, tapos lahat yun. Although sa 20th Congress, pwede namang talakayin ng bagong Congress, ng bagong Senado. Ngunit, ituturing na parang bagong file lamang yun, na as if it was just presented for the first time. So para bang lumalabas pagka sa susunod na Congress at itutuloy nila yun, sasabihin, hindi, bago lang ito. So pag ginawa nila yun, medyo delikado kasi sasabihin naman ng kampo ni Sara Duterte, hindi na po pwede yan. That is now a new case. And you cannot file impeachment case against me for another case within a period of 1 year. Kasi mayroong ganung 1-year prohibition. Kaya yun ay medyo delikado pag hihintay nila. At iyang rule na yan ng Senate, yan ay pinagtibay din ng ating Korte Suprema. Sa may kaso yan yung Garciliano versus Comelec at saka Javier versus Senate, na kung saan sinabi ng Korte Suprema na lahat nga ng mga all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of the Congress, of one Congress. So, delikado yun kung anong mangyayari. Kaya kailangan, kung sa akong tatanungin, kung gusto lang ituloy yan, simulan nila ngayon. Hindi po pwede maghintay ng June 2. Kasi pagdating ng June 2, gagawa pa sila ng rules and regulations. Na panibago. Magpapublish pa sila dyan. At ang publication yan, kaya mga 10 days sa Official Gazette o kaya sa 2 newspapers of general circulation. Then pagkatapos yan, ino-notify pa nila si Sara para sagutin yan within a period of 10 days. Alright. So, tapos, yung prosecutor, may karapatan din sumagot within a period of 5 days. So, medyo matagal. Mahaba. At tama rin po ba, Atty. Romy Mac, na hindi rin po siya pwedeng i-refile within this year? Oo, walang refiling yan this year kasi sabi nga ng ating saligang batas, ang isang impeachable official, pwede mo lang mag-initiate ng impeachment proceedings sa isang beses lamang sa isang taon. Ay ito, na-initiate na. Kasi ibig sabihin ng initiation, nanggaling na sa House of Representatives, nasimula na sa House of Representatives. Pag nasimula na yun doon, at naisang pa nga sa Senado, hindi ka na pwedeng mag-refile ng panibagong kaso. Kasi kahit na iyan pa rin ang kasong andoon, para bang panibagong kaso yan, parang refiling ang mangyayari. Ang mangyayari po, Atty. Romy Mac, mababaliwala, back to zero kung gano'n na mangyayari, kung hindi nila matatapos sa Congress. Back to zero yan, babalik sa parang baliwala yan. Kaya nagtataka naman ako kung bakit sasabihin nila na hihintahin pa ng panibagong at saka panibagong Senado. Alam mo, sabi rin ng Korte Suprema, yung mga bagong senador na yan na darating, they are not bound by the acts and deliberations of the old Senate. Ang ibig sabihin, kung halimbawa si Senator A, bagong elect si Senator A, pwede siya mag-object
Aba, wala akong pakialam dyan. Kailangan panibago natin talakayin yan. Hindi po pwede yan kasi wala namang kami rito noong mangyari yan eh. So, hindi sila, they are not bound, hindi gapos ang kanilang sarili para tanggapin ang anumang nanodoon. Lahat yan magiging parang bago. Dahil sa bagong Senado yan, kaya bagong patakaran. Alright, again, maninitili pong bukas ang himpilan ng programang ito for updates at umasa kayo, Atty. Romy Mac, na aabalahin pa namin kayo sa mga susunod na araw. Siyempre, hindi lamang ito. Alam mo naman, eleksyon. Opo. Yan ay ating laging hinihintay yan. Pwede tayo mag-usap tungkol sa bagay na yan.